Hallelujah. Praise God. So magandang umaga po sa bawat isa. Glory to Jesus. Sa unang araw ng linggong ito. So praise God. Minsan pa tayo po ay haharap sa ating Panginoon as we listen to His Word. Hallelujah. Let us all enjoy His revelation, His mighty presence, and let us all uh, dedicate this day for the glory of God. Let God move from the day, from the sunrise until the sunset. As we go up and as we lie down, God will remain faithful. Hallelujah. Praise God, tayo po yung manalangin. Aming Ama, maraming salamat o Diyos sa pagkakataong ito. Tunay nga o Diyos, salamat sa Panginoon sapagkat tunay nga ang kapahayagan mo o Diyos ay saganang dumadaloy, Panginoon. Na tunay nga o Diyos nagbibigay sa amin ng katotohanan at nagtatama sa amin sa lahat ng kamalian. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ay ang aming pagkain espiritual na nagbibigay sa amin ng kapayapaan at kagalakan. Ama, sa oras to, patuloy mo kaming linisin sa lahat ng kasalanan na aming nagawa. O Diyos, Ikaw po ang patuloy na manguna sa gawain ito, Panginoon, sa devotion na ito, Panginoon. Makita namin ang kahalagahan ng iyong salita. Makita namin, O Diyos, kung saang bahagi ng aming buhay dapat i-apply ang mga kapahayagan mo, O Diyos. Salamat po sapagkat tunay nga hindi ka nagbabago at hindi ka nagkukulang. O Diyos, gabayan mo at patuloy na samahan ng bawat isa sa amin, Ama, as we listen to your word, Lord. So, gabayan mo rin kami, Ama, hanggang sa maghapon sa paggawa namin sa aming pagtupad sa aming tungkulin ng kasamang aming pamilya. Lord, dinadalain po namin, Ama, ang aming bayan na patuloy na lumaya na sa pandemyang ito. Salamat po na marami, Ama. Itong samot dalangin namin sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo. Amen and amen. So ngayon po yung tinatawag nating every Monday, Tuesday, Wednesday ay series yung ating devotion on the letters to the Romans by Saint Paul. Yung sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Para maintindihan natin, mga kapatid, when we talk about the letter to the Romans, ang aklat na ito ay isa sa pinaka maliwanag na aklat na nagpapaliwanag sa ating tinatawag na kaligtasan. No? So, kung paano nga aklat ng Juan ay tumutukoy sa pagkakilala natin sa Panginoon Kristo, ang aklat naman ng Roma ang nagbibigay sa atin ng mga katotohanan, ang pagpapaliwanag kung paano tayo naligtas sa biyaya ng ating Diyos. Hallelujah. So praise God, isang talata ang ating pag-uusapan, ang unang kabanata at talatang 17. Kung titingnan natin mula dito sa unang kabanata, ito ay overview lang, no? Yung silip sa nilalaman ng aklat ng Roma. So tayo po'y basahin po natin ito. Hallelujah. Romans 1:17, for in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Hallelujah. So, ang Diyos ang magbigay ng paliwanag sa bawat isa sa atin patungkol sa kanyang salita. So, nung nakaraan, pinag-usapan natin ang mabuting balita. At dito nakita natin na ito'y karugtong lamang
patungkol sa mabuting balita. Sabi nga natin, kung babalikan natin, attitudes towards the gospel, no? Nilarawan dito ni Pablo yung tatlong attitudes toward the gospel. Number 1, yung tinatawag nating obligation. Number 2, eager. And number 3, not ashamed. Uulitin ko, obligation, eager, and not ashamed. So, 3. So, kung kayo po ay may mga Bible, lagyan nyo ng marker yan. Obligation, eager, not ashamed. So, anong sinasabi dito? In Romans chapter 1, verse 14, I am under obligation, both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. Ang ibig sabihin nito, tayo po ay responsable, tayo po ay accountable sa mga Griego at sa mga barbaro. Ang tinutukoy dito ay yung mga hentil. Tinutukoy dito ng mga Greeks ay yung sibilisado at yung tinatawag nating hindi sibilisado, yung mga barbarian. No? So, another term diyan ay tinatawag nating wise and to the foolish. Yung hangal at yung matalino. Now, so I am under obligation. Number 2, attitude. So sabi dito, so I am eager. I'm excited. No? Gustong-gusto ko na. So yan ang attitude ni Pablo sa mabuting balita. So I am eager to preach the gospel to you, also who are in Rome. Ang ikatlo po, mga kapatid, verse 16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. So, tatlong attitude, no? Tandaan niyo po, tatlong attitude, yung tinatawag nating hallelujah, obligation, eager, and not ashamed. So today, you must be, sabi nga, tunay nga accountable tayo sa mga taong nasasalubong natin. Nawa, katulad ni Pablo, maging eager tayo. Nasain natin na makapagbahagi na salita ng Diyos sa kanila ng mabuting balita and not ashamed. Hindi ko kinakaya ang mabuting balita. Hallelujah. Tuloy natin ang ating pag-aaral sa chapter 1. Okay? Verse 17. For in it, the gospel, binagyan ko lang po ng emphasis, the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. So number 1, bigyan natin ng diin dito mga kapatid, the righteousness of God. The righteousness of God. Ano kahulugan yan? Sa biglang tingin, sasabihin natin katwiran ng Diyos. The character of God. The attributes of God. No? Pero, the righteousness of God is also now known as the doctrine of justification. Dito, pinaliwanag ni Pablo ang tinatawag nating justification. Ano yung justification? So, para maintindihan natin the righteousness of God, kukunin natin ang idea ni Pablo patungkol sa tinatawag natin the righteousness of God. Okay? So, una, on chapter 1, verse 17, sabi dito sa Tagalog, ang Tagalog version ng righteousness of God, inihayag dito na ang pagpapawalang sala ng Diyos. Yun yung tinatawag nating righteousness of God. So, ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya
ay mabubuhay. So ano ibig sabihin dito? Inihayag nito ang pagpapawalang sala ng Diyos. So the righteousness of God, yun ang kahulugan nun. No? At ang sabi dito, paano? Sa pamagitan ng pananampalataya. Next, another meaning of the righteousness of God according to Paul. Sa chapter 3, verse 5, ngunit kung ang kalikuan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, hindi ba masasabi ngayon na di makatarungan ng Diyos? Sapagkat tayo'y pinarurusahan niya, ganyan ang pangangatwiran ng tao. Sa chapter 3, ang kahulugan ng katarungan ng Diyos ay yung tinatawag nating righteousness of God. No? Ang ibig ba sabihin kapag ikaw ay nakagawa ng malaking kasalanan, ang nakikita ay ang tinatawag nating righteousness of God. So nung ibig sabihin nito, no? Ang katarungan ng Diyos. Ibig sabihin, ang kasalanan na nagagawa natin, ang kabayaran nito ay kasalanan, ay kamatayan. Pero, dahil sa biyaya ng Diyos, ito ay ibinigay sa atin, hindi sa gawa, kundi dahil sa biyaya, hindi karapat-dapat, pero ino-offer sa atin ng Diyos ang kaligtasan nito. Another, no? Sa Romans 3:21, ngunit ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao, ito'y hindi sa pamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ulitin ko, ngayon nahayag ang pagpapawalang sala ng Diyos. So, yung nakapula po, yan po yung tinatawag nating righteousness of God. So, lumalabas dito, the righteousness of God talks about yung pagpapawalang sala or known as justification. Romans chapter 10, verse 3. Sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magkayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. So, the righteousness of God o yung pagpapawalang sala na ay kaloob, God's gift to all who believe. It is offered to all, Gentile, Israelites, to Jewish. This is open to all souls, sa lahat ng tao sa buong mundo, regardless of nationality, location, at yung tinatawag nating tribo. Ang kahulugan nito, lahat ay inooperan ng kaligtasan sa pamagitan ng mabuting balita. This is God's gift. Sa Romans 10, verse 3, sa English version, for being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. So dahil sa pagiging matigas ng ulo, kawalan ng kaalaman, no, ng tao para sa sarili nila, sa halip na tanggapin yung ino-offer ng Diyos, kakalungkot. Tinatanggihan nila at gumagawa sila ng ibang pamamaraan. Katulad nun, sabi nga natin, si Kristo na ang nagsakripisyo sa krus. Pero maraming tao pa rin, sinusundan nila ang ginawa ni Kristo sa krus. Hindi nila naiintindihan ang kahulugan ng sakripisyo ni Kristo. Hindi siya nagbabayad ng kanyang kasalanan dahil wala siyang kasalanan. Kaya yung mga tao na nagpapapako, iniisip nila para mabawasan ang kanilang kasalanan. Nakakalungkot
Na alam naman to ng mga religious leaders nila. Na ang ginagawa nila ay hindi na kailangan. Sapagkat si Kristo na ang nagsakripisyo. Ikalawa, hindi pwedeng gawin ng ibang tao ang ginawa ni Kristo. Sapagkat si Kristo'y walang kasalanan. At ang sino man nagagawa noon. Ito po ay paglilibak sa ginawa ni Kristo, hindi pagpaniniwala. So, ibig sabihin, out of ignorance, ginagawa nila sa sarili. Kaya sabi nila, nababawasan ng kasalanan namin, gumagaan ang loob namin. Isang miyembro ng pamilya namin na may sakit, gusto ko siyang gumaling, kaya ginagawa ko ito taon-taon. Nakakalungkot. Napakalayo na sinasabi nila tungkol sa ating Panginoong Diyos. So what is the righteousness of God? Number one, the righteousness of God ay yung pagpapawalang sala niya sa atin. Tuloy natin, sabi nga susunod yung from faith for faith. No other way to be right with God but through faith. Faith cometh by hearing of the Word of God. Kaya very important po ang salita ng Diyos. Sapagkat dito po nanggagaling ang pundasyon natin. Ang pundasyon ng ating paniniwala, ang paliwanag kung bakit tayo lahat ay ligtas na. The only proof that we are saved is the Word of God, the promises of God. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9, ang ating kaligtasan. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God. Yung salitang grace ay mula sa kahulugan na unmerited favor. We do not deserve any of this grace. We do not deserve any of this favor. But praise God, the Lord offered it to us. No? Ino-offer ba ng Panginoon to sa lahat? Sa mga nakikinig, ino-offer po ng Panginoon ang isang dakilang kaligtasan. Mga kapatid, ino-offer po. Ngayon, ang kaligtasang ito ay magiging totoo o ganap sa buhay mo kapag ito'y pinaniwalaan ninyo. Kung ito'y tinanggap mo. Tandaan niyo yan. This is not your own doing. It is the gift of God. Verse 9, not a result of works, so that no one may boast. Hindi ito bunga ng magawa, ng mga mabubuting gawa, kundi sabi nga bunga ito ng biyaya ng Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. It is a good thing to wake up today and to be reminded that we are saved. Ligtas na tayo. Ang tanging alalahanin na lang na ating harapin ay yung sa bawat araw. Yung bawat araw sa pagharap natin sa mga pagsubok. Kaya kasabi ko nga sa inyo, kung titingnan mo yung finish line, inihintay na lang natin, marating yon. But along the way, meron tayong masasalubong ng mga pagsubok at problema. Sinisigurado natin na ito ay ma-overcome natin dahil ang Panginoon mismo ay dumaan sa daanang yan at inalis niya na ang hindi natin kaya upang tayo ay tuloy-tuloy na makarating sa finish line. Hallelujah!
Trusting in God is the only way to have righteousness. Para tayo'y mapawalang sala, kailangan nating manampalataya. Ulitin ko, Pastor, naligtas kami dahil tinanggap namin si Kristo. No. Hindi sinabi, you accepted the Lord. Ephesians says, by grace through faith. Kung di mo naman naintindihan ang isang mensahe at di mo alam ang gagawin, wala. Pero naintindihan mo. Dahil pinaliwanag sa iyo ng Banal na Espiritu at ang ginawa mo, tinanggap mo kagad si Kristo. Bukas ang imbitasyon sa lahat. Bukas ang langit para sa nais manalig sa Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo yan. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Praise you, Jesus. Hallelujah. For in it, the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith. The righteous shall live by faith. Ito po ay halaw o kinuha ni Pablo sa Habakkuk chapter 2, verse 4. Behold, his soul is puffed up. It is not upright within him. But the righteous shall live by his faith. Hallelujah. Glory to God. So, alam niyo po, sa dinami-dami ng mga reliyon sa buong mundo, lagi nilang sinasabi na gumawa ng mabuti para makapasok sa paraiso ng Diyos. Sinasabi ng mga leader nila, sundin niyo to, gawin niyo to. Pero nakalulungkot isipin na mas gusto pa ng tao na mahirapan kesa tanggapin ang biyaya na binibigay ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, sabi nga natin, this message, hindi siya ang klase na mensahe na pipilahan ng tao. Hindi siya ang klase ng mensahe na hahabulin ng tao. Kaya sinabi ko noong nakaraan, for me, sa mundong ito, nung tayo'y nasa sanlibutan, ang mensaheng ito ay boring. But we do not understand that God is explaining through Paul. Sa pamagitan ni Pablo, pinaliwanag niya ang ating kaligtasan na biyaya mula sa Diyos. You did nothing to pay for your own sin. You just accept the Lord. You just believe God. Sabi nga ng Galatians chapter 3 verse 11, now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. Si Abraham ay itinuring na matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod. At ang pagsunod ay ang ebidensya ng kanyang pananampalataya. So, ang gawang mabuti ay bunga ng ating pananalig at pananampalataya. Hindi ito pambayad sa ating kasalanan. Kaya kung ang sino man na sumusunod sa Diyos, siya ay namumuhay hindi sa pamagitan ng kanyang mata,
kundi sa pamagitan ng pananalig. The one who is righteous by faith will live. So, yan po yung literal meaning, no? The just shall live by faith. Ibig sabihin, the one who is righteous, by faith he will live. Ibig sabihin, without faith, he cannot live righteously. Hindi siya makakapamuhay na matuwid. Huwag mong kalilimutan, ang kaligtasan na tinataglay natin ngayon ay isang kaloob, isang biyaya na ino-offer ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, I am very eager, I am obligated, I am unashamed. So mga kapatid, sa panahong ito, tungkulin natin lahat na ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng tao. Tayo po ay responsable sa mga taong ito. Tayo po ay accountable sa kaligtasan ng mga taong nasasalubong natin sa bawat araw. At sabi nga natin mga kapatid, huwag natin ikahiya ang mabuting balita. This is the only message that brings life to all who believe. The power of the gospel is only true when people believe in what it says. Hallelujah. Sa mga unbeliever, hindi nila maintindihan ang righteousness of God. God saves. And that salvation is free for all. So kapatid, sa ating devotion, never forget the three attitude. Sabi doon, obligated, eager, at yung tatlo, unashamed. So brothers and sisters, this is the truth. It is God who saved us. It is not by our own work, but by His grace, through faith. So believe in God, believe in His Word, and believe that of His holy plan para sa kaligtasan natin. We don't deserve any of this grace, but God offered it freely to us through Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, maintindihan ng tao na ang kaligtasang binibigay mo sa amin ay iyong kaloob. O Diyos, sa oras na ito, buksan nawa ng bawat isa ang kanilang puso at isipan at tanggapin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. O Diyos, palalahanan mo ang iyong mga anak na kami namumuhay ng may pananampalataya at bahagi ng aming pananampalataya ay ang pagsunod sa kalooban mo, ang pag-abot sa mga tao para sila'y manalig sa Panginoon sa pamagitan ng iyong mga salita. So Lord, Ikaw po ang mag-ingat, O God, hallelujah. And we pray, Lord, that we meet a soul. Meron kaming isang kaluluwa na mabahaginan ng iyong salita, ma-minister at maranasan niya ang iyong pagpapawalang sala. Lord, hallelujah. Dalayan po namin, Ama, kung paano mo kami tinawag, tawagin mo rin sila, O Diyos. Kung paano mo kami hinipo, hipuin mo rin po sila, Panginoon, upang lubusan na lang maintindihan ang iyong kabutihan, ang iyong katwiran, ang iyong kabanalan. So we thank you, Father, O God, sa oras na ito, Lord. Inilalapit namin ang buong araw na ito
ng linggo upang patuloy na ingatan mo, gabayan mo ang bawat isa. Tunay nga, O Diyos, kung wala kami sa iyo, wala kami magagawa. Lord, I know, O God, you are protecting us, you are shielding us from all the attacks of the enemy. We thank you, O God, because every day, Lord, you are willing to do what you have promised to us. Thank you, Panginoon. At dalayan ko po, Lord, sa bawat araw, huwag namin kalilimutan ang kabutihang loob mo na ibinigay mo sa amin. Salamat po sapagkat tunay nga, O Diyos, we enjoy being your children. We enjoy being saved. We enjoy being justified by your grace through our faith. So, Panginoon, gabayan mo kami, maging pagpapala kami sa mga tao sa aming paligid, sa aming pinagtatrabahuhan, sa aming mga kaibigan, sa aming sariling pamilya. Salamat po na marami sa iyo ang kapurihan at karangalan sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. So mga kapatid, magandang umaga po, pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay.